So, what's up mga ka-vlog-vlog? This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So, before tayo mag-start, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So, what's up mga ka-vlog-vlog? Nandito na naman tayo sa ating munting YouTube channel. So, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. So, we are already almost 2 years na tayo sa ating YouTube channel. Then, 1 year na din tayo sa ating Facebook page. So, yung may mga katanungan regarding sa egg production business, pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page, The Backyard Farming, or just comment down below mga ka-vlog-vlog. Walang problema yan mga ka-vlog-vlog. Sasagutin agad natin yan. So, ngayon mga ka-vlog-vlog, nandito tayo sa ating poultry farm kung saan sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga munting followers. Munti, pero talagang feeling ko sobrang dumadami na yung ating followers. So, almost 15,000 yung ating YouTube subscribers, then 10,000 na yung ating Facebook followers. So, again, maraming salamat mga ka-vlog-vlog sa inyong walang sawang suporta. So, ayan mga ka-vlog-vlog, isa sa mga katanungan sa ating Facebook page regarding sa egg production business is kung mahirap daw bang magnegosyo ng ganitong negosyo. So, ang daming nagtatanong. Actually mga ka-vlog-vlog, sinimulan ko siya way back 2023. So, matagal-tagal na din pala tayong nagsimula actually mga ka-vlog-vlog ng ating egg production business. Ngayon mga ka-vlog-vlog, siguro sa mga nagtatanong kung mahirap ba, para sa akin, sa una talagang sobrang hirap, lalo na kapag hindi mo pa alam yung sistema, yung tamang process, tapos hindi mo alam kung saan mo siya ibebenta. Kahit alam naman natin mga ka-vlog-vlog, yung itlog talagang madali naman siyang ibenta. Pero ngayon talaga, kung ikaw ay isang negosyante tapos wala ka pang target market, talagang mahirap mga ka-vlog-vlog magnegosyo nang wala ka pang target market. Kumbaga, may production ka nga pero wala kang mabentahan or madeliveran. Lalo na kapag mataas na yung production mo, talagang mangangamba ka kasi baka masira yung itlog or yung mga harvested eggs. Ngayon, sa mga nagtatanong, mahirap pero masaya. Ngayon, para sa akin, madali na lang kasi siya kasi almost 2 years na din tayong nasa egg farming business. Then, from 65 heads, tapos na-encounter din natin yung molting stage na talagang grabe. Tapos yung bumaba yung egg production natin. Tapos, yun nga, namatay yung ibang layers natin during yung mataas yung heat index last year. Talagang grabe yung epekto nun sa ating layers na talagang almost more than 10 to 15 na layers yung namatay sa atin. Tapos, nung nabigyan natin ng solusyon, na-identify natin yung problema, naalaman natin kung paano solusyonan, doon tayo nagdagdag ng 50 heads. Kaya ngayon, kahit namatayan tayo tapos binenta natin yung iba nating mga layers na talagang mababa na yung egg production, dumagdag pa rin tayo. Kaya ngayon, meron tayong 85 na RTL or layers, kumbaga. Pero ngayon, nagbabalak pa rin tayo na pagandahin tapos palaki natin yung egg farming business natin. So, plano natin ngayon mga ka-vlog-vlog i-expand yung, kung napapansin nyo, lupa pa rin siya, tapos bamboo pa rin yung kulungan natin. Kung mapapansin nyo, ito nga, hindi na to nagagamit kasi last time, yun nga, namatayan tayo ng mga layers, which is isa sa mga kalugian natin, pero nababawi naman natin. Thanks God, talagang nababawi natin kasi maganda yung production natin. Ngayon, since napapaganda natin yung production, kumikita naman tayo ng hindi naman sobrang laki pero sakto lang. Yung kita natin, ang plano ko is pa-expand natin etong part na yan, gagawin natin lupa tuloy. Gagawin natin yung sementado. Tapos plano ko is palitan na tong mga bamboo set. Siguro itong isa ilalabas ko to tapos lalagyan ko lang siya ng mga kaal soon kapag i-dispose na natin yung mga hindi masyadong productive na RTL or layers. Tapos paglabas nito, saka ko naman siya sementado, tapos improve natin ng konti, bibili tayo ng yung parang metal bakal na kulungan na para mas maganda na yung tignan. Tapos mas siguro sabi nila mahal pero titignan natin
Mas maganda kasi yun compared sa bamboo. Pero may advantage naman kasi yung bamboo. Tapos may advantage din naman yung gawa sa bakal or metal na kulungan. In terms of lifespan, mas matagal talaga yung usage nun compared dito sa bamboo. Kung mapapansin nyo, 2 years na to, talagang medyo ano na, medyo hindi nakagandahan. Pero talagang nababawi naman natin yan. Ang lifespan naman ito is good for 3 to 5 years naman siya. Tapos good lumber naman to, kaya walang problema. Siguro nga lumagpas pa yan ng 5 years yung usage natin dito sa bamboo. Pero siguro ito yung kalahati natin. Plano ko na talaga tong ipasimentado para mas maganda na yung ating poultry house. Tapos plano ko din na pagandahin pa yung roofing natin para at least mas convenient para sa ating mga RTL. Mas presko sa kanila. Syempre pag mas presko, less stress, mas maganda yung egg production business. So yun nga mga ka-vlog-vlog, mahirap pero masaya lalo na kapag ganito na yung harvest nyo mga ka-vlog-vlog. Ngayon sa 85 nating RTL, more than 2 trays na yung harvest natin. Kung mapapansin nyo, nasa 70 pieces na yung harvest natin ngayon. Ngayon lang tayo nag-harvest. Sa mga nagtatanong, ito yung feeds natin. Hindi tayo nagbabago. Supra feeds pa rin. Yan o, nakalagay na dyan. Laying mash, 18% yan. So, that is Supra Feeds Enterprises Incorporated. Located po yan sa Paulug, Ligao City. So, Supra Optimax, laying mash 18%. Yun yung binibigyan nating patuka sa ating mga alagang RTL. Simula nung una hanggang ngayon, hindi tayo nagbabago ng feeds. Hindi kasi siya kagandahan kapag bigla kang palit ng feeds. Tapos, nakaka-apekto yun sa ating mga layers at in the long run, mas napapasama yung egg production. Kaya naman hindi tayo nagpapalit ng feeds. And maganda naman talaga yung quality ng Supra Feeds. Baka naman, Supra Feeds. So, ito naman, vitamins natin, Vitamin Pro, tapos Egg 1000. So, yan pa rin yung binibigay natin. Vitamin Pro, Health Enhancer, Immunity Enhancer, Energy, Anti-stress na din, tapos yung Growth Enhancer natin. So, all-in-one na to. And ito naman, folic acid. Kailangan natin yung Egg 1000 para sa folic acid. Mataas sa iron para mas maganda yung egg production ng ating mga alagang RTL. At syempre, yung pangpatigas natin sa mga shell, mga ka-vlog-vlog, nagbibigay tayo ng sisical powder. Yun yung binibigay natin, mga ka-vlog-vlog. So, ayan. Mapapansin nyo, ito na yung ating mga alagang layers. Yung iba medyo maputla yung palong, pero nangingitlog yan. Kulang lang yan sa iron. Kapag ganyan, kulang lang yan sa iron, mga ka-vlog-vlog. Kaya binibigyan natin daily ng ng Egg 1000. Dati kasi alternate. Ngayon napansin ko na medyo namumutla yung mga palong nila. Kaya ang ginagawa ko is Egg 1000 pa rin. Para at least mataas sa iron na kailangan nila sa egg production. Ito naman yung una nating batch na nasa 30 heads. Yung unang batch natin na natirhan na lang ng 32 heads to be exact. Kasi yun nga, last time heat index mataas, namatayan. Tapos yung ibang biglang hina, binenta na natin tapos kinatay na natin para at least hindi naman tayo malugi. At least napakinabangan pa natin yung iba. So ayun mga ka-vlog-vlog, ito yung ating harvested na itlog. So, ganyan na yung mga kalaki yung ating mga itlog na naha-harvest dito sa farm. So, ngayon, harvest natin more than 2 trays na yan sa out of 85 na RTL or layers. So, maganda na yan. Minsan nga, umaabot yan ng 70 to 75. Pero ngayon, nasa 70 plus lang na to eh. Ngayon, kagandahan sa ating egg production, hindi tayo bumababa sa 80% na egg production rate. So maganda yung harvest natin. Sisical powder lang yung binibigyan natin mga ka-vlog-vlog para maganda yung shell ng ating mga harvested na itlog. At the same time, ito, huwag niyong kakalimutan ha, Vitamin Pro, then Egg 1000. Supra Feeds, ito yung binibigyan nating feeds para sa ating mga alagang layers. So baka naman, Supra Feeds, baka naman.
So para naman hindi bumaho tsaka hindi langawin yung ating poultry house, ang ginagawa natin mga ka-vlog-vlog, naglalagay tayo ng rice hull. Ayan o, sa ilalim niyan may rice hull po yan mga ka-vlog-vlog. Para at least yung moisture nakokontrol, at the same time nakakontrol na din yung baho ng ating poultry house. Kaya naman dito, I assure you na lessen yung tinatawag nating foul smell or yung mabahong amoy sa ating poultry house. So ayan yung ating technique or sekreto para at least hindi mamaho yung ating poultry house or yung ating egg production business. So ayan mga ka-vlog-vlog, sa mga gustong mag-invest sa egg production business, huwag kayong matatakot na sumubok. I-try nyo lang and i-try. Tapos pag nakuha nyo yung tamang sistema, bubunga at bubunga din ng maganda yung paghihirap natin sa egg production business. Siguro yung itlog, yung kagandahan sa egg production business, yung itlog kasi hindi naman bumababa basta-basta yung presyo. Minsan nga, lalong tumataas lalo na kapag pasukan na naman ng klase. So technically speaking, maganda yung investment kapag nilagay mo sa egg production business. Yun nga lang, kailangan mong aralin ka-vlog-vlog yung sistema, syempre yung mga technicalities regarding sa egg production business. So again, maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Simula noon hanggang ngayon, nandyan kayo para suportahan ang The Backyard Farming. Maraming salamat mga ka-vlog-vlog. Sa Kalin Fresh Farm Eggs, nakakasigurong itlog ay laging bago.